Pag-uusapan natin ngayon kung ano mga dapat gawin bago mag long ride. May tinatawag tayo pre-ride inspection. Ito naman yung mga kailangan mong dalhin. Sunod naman sa mga kailangan mong dalhin, syempre pinaka-importante. First time na nagamit namin siya, China pa siya. So meron siyang hardware mesh, saka software mesh. Ngayon natin isa-celebrate yung birthday ni Cap Herman. Of course, yung birthday boy, Cap Herman. What is up guys? Dupi Moto here. Another day, another ride. At dahil guys nalalapit na ang long ride natin papuntang Ilocos, etong darating na November 14 para sa 10th Ilocos Tour Invitational Ride, pag-uusapan natin kung ano pa yung mga bagay na dapat natin gawin o paghandaan bago sumabak sa long ride. So yan, gear up lang kami tapos biyahe na tayo papunta ng Amadeo. So yun guys, rolling na tayo. So bali ngayon guys, ang daan natin is dito sa Villar City. Time check muna tayo guys, 7:02 ng umaga. Ayan, sobrang ganda din ng weather natin today. So ayun nga guys, ang pag-uusapan natin, dahil nga nalalapit na talaga yung Ilocos natin na ride natin kasama tong Lobo. Pag-uusapan natin ngayon kung ano mga dapat gawin bago mag long ride. So ano mga dapat natin i-prepare. Syempre unang-una guys, bago tayo mag long ride, kailangan natin i-ready syempre yung sarili natin. Ano ba yun? Kailangan natin ng sapat na tulog para naman maganda yung biyahe natin. Ang hirap minsan bumiyahe, lalo na pag malayo kung walang sapat na tulog. Pero usually, based on my experience, pag may mga long ride, syempre nakaka-excite. So medyo mahirap matulog eh. Kaya ayun, so siguraduhin natin na may sapat tayong tulog. Sunod niyan is kailangan naman natin i-prepare yung mga gamit na mga kailangan natin. Isa dyan, yung personal at yung riding materials natin. So ano-ano ba yun? So nandiyan dyan ang helmet, riding jacket, gloves, riding boots, riding pants, at syempre konting pagkain para kahit paano kung saan tayo mapatigil, may konti tayong pagkain, hindi tayo gugutumin sa kalsada. Isama mo na din dyan guys yung extra tubig, kahit maliit lang. Kung na-ready nyo na guys yung sarili ninyo, may sapat na tulog, pati yung mga riding materials ninyo, syempre kailangan naman natin i-ready itong motor natin na gagamitin. So teka, parang ikot yata kami ah. U-turn kami, U-turn. Pagdating naman guys sa motor natin, may tinatawag tayong pre-ride inspection. Syempre guys, nandiyan dyan yung tire pressure, oil level, coolant. Syempre sa brakes natin at brake fluid, yung kadena natin dapat well lubricated siya. At sa mga ilaw, busina, hazard light, check natin lahat yan. So tamang ikot lang. Sa aeroplano naman guys, may tinatawag kami na 360 inspection. So ano ba yung 360 guys? Tulad na lang sa compass natin, 360 degree. So ibig sabihin, iikutan natin etong motor. So may mga checklist tayo dyan. Check natin yung ilaw, yung shocks natin kung malinis ba, kung walang dumi. Sa gulong natin, front tire, condition ng gulong, tire pressure ng gulong, hanggang makaikot. So gilid, hanggang makaabot ng likod, sa chain natin, sa brake lights. So sa kabilang side naman, hanggang matapos kayo, pabalik ulit ng harapan. So yun yung tinatawag natin na 360 ride inspection. Para makasigurado tayo guys na hindi yung sasampakan na lang sa motor tapos isasabak mo agad sa long ride. So para kahit papano, panatag ka na maganda lahat o nagpa-function ba lahat sa motor mo. Susunod naman guys, eto naman yung mga kailangan mong dalhin, lalong-lalo na kung nagsa-solo ride ka lang. Pero sa lagay natin is group ride. Pero kung solo ride o group ride, mabuti na magdala ka ng mga tools at mga kailangan mong gamitin para sa ride. Ano-ano ba yun? So nandiyan dyan guys ang basic toolkit. Meron dun sa loob na wrench, screwdriver, o kahit mga pliers. So para saan ba yun? Para if ever na may mga lumuwag dito, tulad ng usually ang lumuluwag, etong side mirror, siguro sa top box bracket natin, yung mga bolt nut, yan, mga kailangan yan para habang nabiyahe tayo, kahit na lumuwag kung ano man dyan, mahigpitan natin. Tigilan tayo sa gilid ng konti, tapos ayusin natin. Sunod naman sa mga kailangan mong dalhin, syempre pinaka-importante, tire repair kit. Yan ang pinaka-importante. Madalas tayo napupunta sa mga lugar na hindi natin kabisado, lalo na sa mga gilid-gilid na ganyan, sa mga ganito, lalo na sa mga gilid. Minsan hindi natin inaasahan na mapapuncture yung gulong natin. So dapat meron kang dala o meron dapat tayong dala na tire repair kit. So ang pinakamadali guys is yung pampasak. Kasi pagpasak, kahit anong butas kaya nyan. Basta hindi ganun kalakihan, kayang-kaya yan. Syempre kasama ng tire repair kit, yung air pump naman. Magkakasama yan, tire puncture kit, air pump.
Yun. Pangatlo naman guys, sa mga kailangan yung dalhin, syempre kailangan natin magdala ng kahit pa paano, konting first aid. Pang first aid lang kung masugatan tayo, di ba? Kahit maliit na first aid kit lang, ano-ano mga meron doon, alcohol, Band-Aid, betadine. So yun, alam nyo naman yan eh. Tapos pang-apat, siguro mga zip ties, mga scotch tape, para kunyari may cargo kayo sa likod o sakaling lumuwag na hindi kaya ng mga screw, pliers o kung ano man, kaya natin yan talian, kaya natin i-zip tie, kaya natin i-scotch tape para secure na secure yung cargo natin. So feeling ko guys, yun yung mga kailangan yung dalahin pag mag-long ride. Sunod naman sa mga kailangan natin gawin, dalhin pag mag-long ride is, ito ang pinaka-importante. Siyempre, kailangan nyo dalhin yung lisensya nyo. So, dapat updated dyan. Check nyo, baka hindi pa kayo nagpaparenew. Pangalawa doon is, ang kailangan nyo naman, siyempre, updated din na ORCR. Yan ang mga kailangan nyo dalhin. Pangatlo naman, ang mga pinaka-importante na kailangan natin dalhin, siyempre, cash allowance. Yung budget natin. So, mas maganda guys na magdadala kayo ng cash kasi may mga iba na tindahan na hindi tumatanggap ng GCash, lalo na pag napapunta kayo sa mga probinsya. So yun lang, driver's license, yung ORCR ninyo dapat parehong updated, pati yung cash at allowance nyo. Siyempre, importante din guys na magdala kayo ng mga debit o credit card kung sakali naman na available sa pagbibilihan ninyo para lahat ng pwedeng payment method is meron kayo, cash, debit, credit. So yun lang, yun yung mga importante na kailangan nyo dalhin tuwing maglo-long ride. Habulan tayo, medyo naiiwan tayo. Sarap ng tunog ng Leo Vinci. Yan, dito na tayo sa Dasmariñas. Medyo sumusunod-sunod lang tayo, wala kasi tayo navigation eh. Pero kahit pa paano, kabisado natin yung pupuntahan. Ang pupuntahan pala natin ngayon guys is doon ulit sa farm ni Cap Herman. So sa araw na to is ngayon natin isa-celebrate yung birthday ni Cap Herman. Instead na magbe-breakfast ride pa tayo kung saan man, naghanda si Cap Herman ng pang-breakfast natin hanggang lunch yun. So ayun nga guys, yung mga kailangan yung inspect, dalihin, pati i-prepare sa tuwing maglo-long ride. Pero guys, meron pa tayong isa sa pinaka-importante bago tayo babiyahe o maglo-long ride. Pero bago yan, biyahe muna tayo papunta sa farm ni Cap Herman. So mamaya sasabihin natin yan, sobrang importante nito guys. Sa ride pala natin ngayon guys, wala tayong mga comms ng mga ka-ride natin dahil yung ilan sa kanila is nagpalit ng reso. Kung alam niyan, yung reso na intercom. So sa reso intercom guys, may magandang deal sila na nakuha yung mga kagrupo natin, which is unfortunately tayo, absent tayo nung araw na yon. So yung reso guys, nag-o-offer sila ng pwede nyong i-swap o straight swap ang tawag nila. Pwede nyong straight swap yung cardo na Pactok Edge nyo sa Pilot series nila o yung Pilot Pro nila ng reso. So may ilan sa amin, si Pres, tapos sila Kuya Ray, nagpalit na sila ng reso. So tayo naka-cardo pa rin. Titingnan natin kung paano ba, check natin mamaya. Tanungin natin sila. Yun ang maganda pala, interviewin natin sila. Total first ride to nang naka-reso sila. Interviewin natin kung kamusta ba yung reso pagdating sa ride. Kung maganda ba yung communication nila, malinaw ba, maganda ba yung speaker, yung latency ba, wala bang delay. So marami tayo tatanong, interviewin natin mamaya sila Pres. So yun guys, balik lang tayo pag medyo malapit na kami doon sa farm ni Cap Herman. Malapit lang yun dito sa may Amadeo. Yan, landmark natin, bago na-check natin landmark natin, itong Toyota Silang. Tapos magra-right na tayo dito banda. Sana kung papunta kami sa Vigan o sa Ilocos ride natin, sana ganito rin karami, no? Ang ganda siguro tignan. So shoutout sa loob dyan, kung di pa kayo nagpapaalam, magpaalam na kayo. Punta tayo ng Ilocos. So parang siguro mangyayari, parang nung recent na Ilocos invitational ride namin is nagpatapat kami. Napakaganda ng daan papunta sa Patapat Bridge. So touchdown na tayo guys. Yun, nakita ko na rin si Cap Herman. John Cap, happy birthday po. So ngayon guys, ang gagawin natin is makikikain muna tayo. Makiki-birthday tayo dito kay Cap Herman. So eto na rin yung breakfast ride natin. Yun, let's go. Happy birthday po. Salamat. Bigat nga nun eh. Tinimbang ko yung kit ko, parang 15 kilos eh. So natatakot ako baka maano dito. So parang okay naman. Kasi na siya eh, makapal eh oh. Laki oh. Ano yan? Scorpion Rally ba yan? Ah yan, Scorpion Rally yata to. Pag ganyan ko yan Nick, medyo okay na sa mga putik yan. Kakapit na yan no.
Dapat may night ride tayo dyan. Yun pala. Breakfast oh. Ito pala nagluluto ng lechon eh. Yun oh. Para maluluto na yan ah. Kaya gano'n nakatagal yan? Matagal pa ba yan, kuya? Pantay mo, pantay. And then, of course, yung birthday boy, Road Lieutenant Cap Herman. Hello. Thank you, thank you. Welcome sa inyong lahat sa pagdating nyo sa aking karawan. Ako ho ay 72. The oldest on the group. In the group. Ha? Hindi na lang birthday mo. Uy, kasunod kita. Kasunod kita. Kaya, Ako po si Ian from Raso Philippines. So, lahat naman po kayo ngayon gumagamit ng intercom po. No, sir? Yung first time na nagamit namin siya, China na China pa siya eh. Kasi yung voice command niya, yung intercom, di ba si Carlo may, hey Carlo, Chinese eh, hindi ko maintindihan eh. We have two variants po for Reso. Reso Pilot Pro and then the Reso Pilot Neo. So parang entry level tsaka yung Pro version po. Ang claim ni Carlo, 2 kilometers yung range from one rider to another. Ang claim ni Reso, 2.5. Maraming factors dahil radio signal yung ginagamit, may maraming factors na nakakapag-interfere. Ang ibang intercom po, they claim na mesh sila pero Bluetooth talaga lang yung meron sa kanila. Si Reso ang pinaka-unang intercom na merong dual sync technology. Ang ibig sabihin po nito, meron siyang hardware mesh saka software mesh in one device na po, in one app. Ang hardware mesh, ito po kung Carlo user kayo, ito yung DMC, yung dynamic mesh. So, local mesh lang yung ginagamit. Yung software mesh, gumagamit siya ng data. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng nagiging range extender siya. Kunyari, tayo dito na rider, may 10 rider dito nag-connect on the spot. Pero hinati natin sa 5 each group. So, 2 grupo with 5 members each. Ang requirement lang po ng software mesh, kailangan each group may isang member na naka-software mesh or connected sa data or sa hotspot ng phone nila. Since nag-uusap-usap yung 5 naman ng hardware mesh and then yung isang kabila, nag-uusap rin sila ng hardware mesh. Yung software mesh na to, i-extend din yung signal. Let's say, yung starting point natin dito sa Amadeo, yung isang group ng 5 members papunta ng Batangas, yung isang group ng members papunta na pabalik na ng Bacoor. Bawat isang member nila connected sa software mesh, makakapag-usap-usap pa din yung 10 kahit na nasa Batangas na yung 5 at nasa Bacoor na po yung 5. So ayan guys, palisa tayo sa may farm ni Cap Herman. Kung napapansin nyo guys, nakapalit na tayo ng Reso. So sinwap natin, straight swap yung Cardo natin na Pactalk Edge. Tingnan natin kung okay, pero so far medyo parang mas crisp yung tunog niya, mas malinaw yung audio ng kagrupo natin. So yun. Bale yun guys, medyo natutuwa ako kasi madali mag-mute ng microphone kasi pag nagvo-vlog tayo, usually nagmo-mute tayo eh. So ayun. So yun guys, munti ko na makalimutan kung ano nga ba yung mga kailangan gawin. Di ba meron pa tayong isa na kailangan gawin na pinaka-importante para sa akin. So ayun guys, ang pinaka-importante syempre, samahan natin ng konting dasal. Para kahit paano, di ba, panatag tayo at may konting gabay tayo. Lalo na pag long ride yung gagawin natin. So inabot na kami ng gabi guys, 5:60 na ng hapon. Medyo kung nakita nyo naman kanina, nag-demo sa atin. Medyo natagal yung demo, pati sila na rin nagkabit netong Reso natin. So ayun, sobrang okay to. Lalong lalo na matetest ride natin tong Reso Pilot Pro natin sa biyahe natin papunta sa Ilocos. So yun lang guys, dito na natin siguro tatapusin yung vlog natin. Medyo dumidilim na. Siguro sa mga next ride natin o sa long ride natin, makakapag-review tayo ng etong Reso Pilot Pro. Ngayon kasi kakagamit pala namin, actually pauwi ko lang to magagamit. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, click nyo na yung like dyan, tapos subscribe na din kayo sa Dubimoto. So yun lang, Dubimoto out. Yun, thank you.